Pa paano mo nakita na ba baril ang inilabas sa bag? Eh, 'di ba landscaper ka? Hindi ba kayo bawal lumapit dun sa tent? Mansyon ni Kibuloy, dito lang po kami sa gilid, nagla-landscape. Tapos, sinasabihan po kami kapag pumupunta na si Kibuloy, ina-advisean po kami na bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Gaano kalapit o kalayo dun sa tent na pinaglatagan ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Malapit po, Madam Chair. Masasabi mo ba kung ilang metro ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Like from here, then doon sa may pinto po. Okay. So, ganyang ilang metro Oh, yeah, lamang ganyan po kalapit, Madam Chair. mula sa upuan mo hanggang sa pintong iyan ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. So, nakita ninyo dito sa kanyang Senate hearing last year, Feb 19, 2024. Nakita ninyo kung paano siya naniwala dito kay alias Rene. Alright? Ngayon, sa kanyang sagot ngayon, kung iisa-isahin mo ang kanyang mga sinasabi, talagang masusunog siya doon sa kanyang sinabi. Mismo, yun ang magdidiin, yung statement niya against kay alias Rene, yun yung magdidiin na ito yung totoo yung lumabas ngayon. Isa-isahin natin na, sabi niya, statement on the falsehood being spread by a former Senate hearing witness. Kasinungalingan, yun kagad ang kanyang sinabi. Pero, noong hawak niya, nung nagsasagawa siya ng hearing, lahat ng lumalabas doon kay Rene, katotohanan. Pero ngayon, dahil binawi ang kanyang sinabi, kasinungalingan na ngayon. Ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig. Ngayon, ang ginawa niya dating testigo. Tinanggal na niya doon sa mga lineups niya ng kanyang mga binayaran. Dati. Syempre ongoing pa rin yan. Dapat kasama pa rin sa testigo yan kasi kasama yan sa nagbigay ng affidavit. Doon sa evidence di umano laban kay Pastor Kibuloy. So ngayon, ginawa ng X. Okay? Sangkaterba, sabi niya, sangkaterba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong yan. Actually, ngayon, meron siyang sinasabi na ebidensya niya na sangkaterba at sabi niya ay ilalabas daw ito sa tamang panahon. Ang tanong, kailan ang tamang panahon? Siguro mas maganda, pag-uunahan na ito ni Rene. Ngayon, mas maganda kasi may posibilidad na kapag aantayin pa na may ilalabas itong si Risa, baka siya yung maglalabas ng fabricated. Baka yung gagawin nila, like for example, sabi niya rito, may mga screenshots. Ngayon, ikaw naman rin unahan mo nang ilabas yung mga screenshots. Kung meron ka mga videos, ilabas mo na ngayon kasi baka gagawa. Kasi sabi niya sa tamang panahon baka nga yung tamang panahon dito, bigyan sila ng tamang panahon para gumawa ng kanilang ebidensya. Subok na ito sa paggawa, pag-fabricate, pag-imbento ng ebidensya at ng mga witnesses. Remember si Bicoy? Nabisto.
Kasi si Bicoy, sabi niya, ganito daw ang mga Duterte, ganito daw ang mga Duterte. Pero later on, nag-recant, binawi ang kanyang mga sinabi at sila daw ay binayaran ni Trillanes at ni Risa Ontiveros. So, ikaw rin bagamat okay yung ginawa na naglabas ka ng pahayag, recanting all those statements or affidavits na binigay mo, unahan mo na to. Itong panahon na ito kasi baka nga gagawa sila ng video or hahanap sila ng another witness na sasabihin na, sinungaling yan si Rene. Bayad, ano kasi yan, tinakot, binayaran ng kabila, parang gano'n. So, yun yung sinasabi niya nga kasi ginawa kang sinungaling ngayon, pero katotohanan ka noong araw. Ang sabi niya, all witnesses presented during the Quiboloy Senate hearings freely and voluntarily offered. Ano yung inoffered? Anong inoffer mo? Yun ba yung 1 million? Kasi ganito yan Nagsabi si alias rin na ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, sinabi niya na binigyan siya ng first is 500,000 and then another is 500,000. With that transaction, may record yan Siguro mas maganda ipakita ni Rene yung paano yung bigayan, paano sila nagbigay, kaninong bank account, sino yung sender, kailan binigay. In short, ibigay mo na, ipakita mo na yung mga ebidensya na ikaw ay binigyan ng pera na ganito, na ganyan. Nasabi mo rin na may email na involved, di ba? Ikaw ang nag-email, ipakita mo na rin yung email na yan. Ano pa dahilan at itatago mo pa yan? Para mas credible kasi ginawang falsehood, ginawa kang kasinungalingan. Pero pag once yan ay pinakita mo at ibinigay mo, abay, wala na. Kulong ito. Pwede itong makasuhan, itong ginawa nilang ito. Lahat ng yan, sabi niya, lahat ng yan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Kung babalikan nga natin kung babalikan natin itong Senate hearing na ito, itong mga ito, lahat yan ay mga government agencies na nandyan. Tinatanong-tanong niya yung mga government agencies kung anong kaso ang pwedeng ikaso. Alam niyo, lahat ng mga sagot ng mga yan ay tumatalima lang doon sa gustong product ni Risa Ontiveros. Nakita natin, nandito nga si Senator Robin. Sayang, no? Kung sana kararating ni Senator Robin dito, tinanong siya ni Risa Ontiveros, I would like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Meron kang tanong? Sabi niya. Wala daw. Nandito lang siya, makikinig na lang daw muna. Okay, salamat kaayo, Mr. Chair. Yan si Risa Ontiveros. Pero sana kung nagtanong si Senator Robin dito, siguro mahuhuli niya ito na gawa-gawa lang kasi may binabasa siyang script. Ngayon kapag sinilo mo ito sa iyong mga katanungan, interpellations, wala, mahuhuli ito kaso wala, hindi nagtanong But anyway, yung mga government agencies na sinasabi niya dito, kakuntsaba niya rin. Kasi yung mga sagot, tumatalima lang kay Risa, no? We have reasons to believe that this individual has been coerced or paid off. So dito pa lang, nababack to you siya. Bakit? Kasi sabi niya, pag may lumabas na ganito at hindi aakma sa kanila or hindi pumapabor sa kanila, ang sasabihin nila, coerced or paid off. So, ang ibig mo bang sabihin, nung lumabas ito at nasa side ninyo, sinasabing ganito ganyan si Pastor Quiboloy, ibig mo bang sabihin coerced din siya at paid off?
Kasi ganito ang linyada mo eh. Bayad siya at tinakot or pinilit. So ngayon kasi nag-recant siya, tinakot at binayaran or pinilit at binayaran, ibig sabihin, ganun ang gawain, di ba? Ganun kasi pag ganun yung gawain mo, ganun yung itinuturo mo. Ganun yung binibintang mo sa tao dahil ganun ang gawain mo at alam na alam mo na yun ang ginagawa mo. Kaya itong sabi mo, has been coerced and paid off. Ikaw yan eh. Gawain mo yan. Coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy. So, di ba, sabi ko nga, ginawa mo na siyang former Senate hearing witness, dating testigo. Pero dito, sabi mo, ongoing criminal proceedings, kasama pa rin yan. Pero ngayon, dahil nag-recant siya, ginawa mo ng X. X mo na siya. Alright? And disturbingly, threaten my staff. Oh, di ba? I mean, ito yung sinasabi ko na gawain niya, kaya yun yung yung lumalabas sa kanyang bunganga. Bunganga, ayoko ng bibig. Siya, bunganga sa kanya kasi malaki. Threaten my staff, sabi niya. So, ibig sabihin, nung panahon na siya ay nandun sa kanila, ibig bang sabihin, tinatakot nyo pala yung mga ito para pumunta sa inyo? Diba? Threaten the witness. Tinatakot ninyo eh. Sige. Sumama kayo sa amin para hindi ko kayo makasuhan. Mga ganun. O kaya kung may mga kaso, kaya nga ganun ang ginagawa nila sa yung mga pending cases. Oo. Maalala ko si Nino Barzaga. Kausap ko yan noon bago pa bumaliktad. Sabi niya, dito muna ako, Jo. Kasi ayaw kong galawin yung mga kaso ko. True story yun. Sinabi niya yun mismo. Kasi ganun ang ginagawa nila ngayon. Hahanapin nila yung mga tao na may mga pending cases. And then, iho-hostage nila. Ikaw, syempre, kung gusto mong kung gusto mo na hindi ka malagay sa alanganin, abay, sumunod ka sa kanila. Diba? Ayan. So, yun. Ganyan sila kadesperado. Ibig sabihin, ganun kayo. Ganun kayo kadesperado. Kaya, kung sino-sino ang pinupulot ninyong witness, kuno, tanim, witness. Dahil sa inyong interest, sabi nga nila, dahil sa 2028 eh. We are preparing our serious, ito, sabi ninyo, threaten my staff. Ngayon, sino ang nananakot? Kayo. Kasi instead na sagutin ninyo ng maayos ito, tinatakot na ninyo yung mga tao. Sabi nyo, we are preparing serious legal response. Ngayon, nanakot na kayo. Kakasuhan na ninyo yung mga nag-post, yung mga nagbigay ng kanilang mga opinion, against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot. Kayo yung nasa likod nito. Kasi na-mention dito ni Rene, involved dito yung special assistant to the president, yung abogado ng SAP na si Lagdameo. Abay, kasabwat pala ang gobyerno dito. So, ako, ang nakukuha ko dito sa sagot nitong si Risa Ontiveros, overall, mas lalo niyang nilaglag ang kanyang mga sarili. Mga ang dami niya pala. Dumami tuloy. Mas lalo niyang nilaglag ang kanyang sarili.